Pero wag ka. Tanungin kita, kung anak mo yung 3 years old na napatay sa EJK, okay lang ba sa'yo? Sagot ka ngayon, sumagot ka. Kung yung anak mo yung napatay sa EJK, okay lang ba sa'yo na namatay yung anak mo na 3 years old? Paano kung yung anak mo yan, yung 9 years old na namatay, anak mo, okay lang sa'yo? Di ba hindi? At ito nga, tanungin ko kayo. Yung mga pinatay ba? Yun ba ang mga nang-rape? Kasi may nagko-comment dito, paano daw yung ni-rape ng addict? Tanungin kita, yung mga napatay ba? Yun ba yung mga nang-rape? Yun ba yung mga gumawa ng krimen? Hindi. Hindi sila. Karamihan dun sa mga namatay, ha? Ito yung along the investigation, karamihan dun sa mga pinatay, walang dalang droga. Karamihan, nasa bahay, kumakain with the family, tapos bigla na lang sinipa yung pintuan, tapos nung nakita, binaril na. Nakita ng buong pamilya. Sabi ko nga sa inyo hindi nyo pwedeng i-justify, ang mali ay mali. Alam nyo kung kayo nananampalataya sa Diyos, hindi kayo mag-a-agree sa pagpatay. Kung kayo naniniwala sa Diyos, hindi kayo mag-a-agree sa pagpatay. Kasi malinaw ang sinasabi sa Biblia, huwag kang papatay. Diba? Malinaw ang sinasabi sa Bible, huwag kang papatay. Kaya, kung naniniwala ka at nananampalataya ka sa Diyos, kung ikaw ay Kristiyano, kahit na hindi ka Kristiyano, basta meron kang Diyos, kahit Muslim, diba? Huwag kang papatay. Kaya ang masasabi ko, yung mga nandito ngayon, na okay lang sa kanila ang pagpatay ng tao, all of you will go to hell with Duterte. At makakasama ninyo si Satanas sa impyerno. Kasi okay lang sa inyo ang pagpatay. Diba? Kasi halatang-halata wala kayong values. Okay lang sa inyong pagpatay ng tao. Gina-justify nyo ang pagpatay ng tao. Itong tanong ko sa inyo, ano pa ang inyong pagkakaiba sa mga kriminal? Wala. Kung kayo ngayon ng mga DDS, okay lang sa inyo ang pagpatay ng tao. Well, ito ang masasabi ko. Wala kayong pinagkaiba sa mga kriminal. Wala kayong pinagkaiba sa mga addict. Wala kayong pinagkaiba sa mga taong masasama. Diba? Wala kayong pinagkaiba sa mga masasamang tao. You're a criminal. Kasi okay lang sa inyong pumatay ng tao Diba? Yun, mga kaibigan. Sabi nga, kapag merong mali, na alam mong mali, pero kinukonsinti mo, nakikiayon ka na rin sa kasalanan na ginawa. Sa Biblia yan. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Sa Bible yan. Kung alam mo daw na mali ang ginagawa ng isang tao, pero nakikiisa ka sa kanya, ikaw ay, kumbaga, sa tingin mo tama ang ginagawa niya. Katulad ngayon, ginagawa ni Duterte sa tingin ng mga DDS tama. So, ibig sabihin, nakikiisa ka sa pagpatay. Lumalabas na ikaw din ay isang kriminal. Diba? Yun yung mga kaibigan, ikaw ay isang kriminal.
Maraming salamat, Kapis World, sa iyong pangkape. No? Maraming salamat. Nang sabi ni Kapis World, yung isa na nag-comment parang di na siya tatanda. Malamang hindi na siya tatanda talaga kasi baka hindi na siya makarating ng edad ko. No? So, I am blessed. Blessed na blessed ako dahil tumanda ako ng ganito. Ibig sabihin, God gave me a long life. A long and satisfying life. And I'm looking forward for another 30 years or 40 years or more. Masarap at masayang tumanda. Dahil kapag tumatanda ka, ibig sabihin, meron kang mahabang buhay at marami ka ng naranasan sa mundo. At marami ka ng wisdom. The wisdom of the ages na wala sa mga kabataan. Diba? Kaya kapag may nagsasabi sa akin, hoy tanda, wini-welcome ko yan. Dahil masaya ako na ako'y tumatanda. Kaso, yung pagkakasabi kasi very napaka-unrespectful, pero magre-reflect yan doon sa tao. Doon sa tao na nagsabi niyan, magre-reflect yan sa kanya. Kasi ibig sabihin, ganun siyang pinalaki ng nanay niya na bastos, unrespectful, or disrespectful. Diba? Yan yun eh. Bastos. Mga disrespectful sila. At hindi nila alam ang salitang respeto. Yan ang mga Dutertes. Yan ang mga DDS. Disrespectful. Kita nyo nga, hindi nga nila marespeto yung ating Pangulo eh. Hindi nga nila marespeto yung binoto ng taong bayan eh. Diba? Mga disrespectful sila. Iba na ang Pangulo, gusto pa nila iluklok ang isang Duterte. Eh hello, demokrasya tayo. Majority wins. Kung ano ang gusto ng majority ng mga Pilipino, yun ang dapat. Huwag niyong igit ang gusto niyo. Di ba? Yun mga kaibigan, no? Kaya, ito masasabi ko ha, mga DDS, i-recall ninyo, ito mga DDS tumingin kayo sa salamin. Siguro naman may salamin sa bahay niyo, no? I assume na merong salamin sa bahay niyo. Tingin kayo sa salamin, mula ulo hanggang paa. Tingnan niyo ang sarili niyo. Mag-reflect kayo. Tanungin niyo ang sarili niyo kung bakit iba na yata ang inyong mindset. Tanungin niyo ang sarili niyo, i-recall ninyo ang inyong kabataan. Yung bata pa kayo, childhood days ninyo. Ganito ba kayo pinalaki ng inyong mga magulang? Na okay lang na maging bastos? Na okay lang na pumatay ng tao? Na okay lang na magmura? Na okay lang na manira ng kapwa? Tingin kayo sa salamin. I-recall ninyo ang inyong kabataan. Tingnan ninyo kung ganyan kayo pinalaki ng inyong mga magulang. Tingnan nyo. Kasi sabi nga, di ba? Yung mga values natin, doon yan nakukuha sa family. Kung pinalaki kayo ng mga magulang nyo, ng mga bastos, mga palamura, away dito, away doon, mga bangag, ang mga magulang nyo, so pati kayo bangag na rin. Sira dito, sira doon, so kayo maninirang puri din. Marites dito, marites doon, so kayo ganon din. Mag-reflect kayo. At kung na-realize niyo kung paano kayo pinalaki ng inyong mga magulang, and then, humingi kayo ng tawad sa Diyos. May pag-asa pa, mga DDS. Eto sasabihin ko sa inyo mga DDS, habang buhay pa kayo, may pag-asa pa. Humingi kayo ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga kasalanan ninyo. Humingi kayo ng tawad sa Diyos. Dahil anong sabi ng Biblia?
ang lumalapit sa Panginoon at humihingi ng tawad ng buong puso, kanyang patatawarin. Humingi kayo ng tawad sa Diyos. May pag-asa pa kayo, mga DDS. Be good. Maging mabuting tao kayo, mga DDS. Huwag niyong hayaan na turuan kayo o ini-inject kasi sa inyo sa utak niyo ng diablo. Yung diablo, si Satanas, ini-inject sa utak ninyo, no? Ini-inject yung mga masasamang bagay. Tinuturuan kayong maging masamang tao. Huwag kayong magpapatalo kay Satanas. Drive away the devil. Refuse the devil. And he will flee from you. Have faith in God. Refuse the devil. And he will flee from you. Manampalataya ka sa Diyos, mga DDS. Manampalataya kayo sa Diyos. Bumalik kayo sa Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, bumalik kayo sa Panginoon, mga DDS. Magsuri kayo, humingi kayo ng tawad, manalangin kayo sa Panginoon na patawarin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. God is good. Mabuti ang Panginoong Diyos at hindi niya kayo pahihindian. Kapag nakita niya na yung paghingi ninyo ng tawad ay taos sa inyong puso, hindi kayo pahihindian ng Panginoon. Humingi kayo ng tawad, mga DDS. Hindi pa huli ang lahat. Diba? So yun ang masasabi ko, no, mga DDS. Kasi sa nakikita ko, mas pinapakinggan nyo yung utos ni Satanas. Sa tingin ko, mas malaki yung influence ng diablo sa buhay nyo. Sa tingin ko sa inyo, mga DDS, mas pinapakinggan ninyo yung udyok sa inyo ng diablo kaysa sa anghel ng Panginoon. Magsuri kayo, mga DDS. Humingi kayo ng tawad sa Diyos sa lahat ng inyong mga kasalanan. Hindi pa huli ang lahat. Hindi tayo nagbibiro dito. Seryoso ang sinasabi natin. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa ba? Hindi mo alam kung sa isang araw buhay ka pa. Sabi nga, di ba sa Biblia, make the most of your time, for the days are evil. Dapat di ba sa araw-araw ng buhay natin, isipin natin na this is our last day? Di ba dapat sa araw-araw ng buhay natin, isipin natin na, uy, huling araw ko na to, kailangan maayos, kailangan tama ang mga ginagawa ko. Manalangin ka sa Panginoon as if na ito na ang huli mong araw dahil hindi mo alam bukas kung meron ka pang hininga. Kung mabubuhay ka pa, paano na lang kung pagdating ng kinabukasan ay bigla kang mawala at hindi ka nakakahingi ng tawad? Saan ka pupunta? Doon, sa impyerno. Kaya palagi kong sinasabi, kahit doon sa aking mga tinuturuan, no? Kasi nung ako'y nagtuturo, nung teacher pa ako, nagtuturo din ako ng values education, edukasyon sa pagpapakatao. Nagtuturo ako sa preschool, elementary, may tinuruan din ako, values education, at saka sa high school. Ako lahat yung nagtuturo sa high school, values education at edukasyong pagpapakatao. Palagi kong sinasabi sa kanila yan. Make the most of your time. Make the most of every opportunity that you have to be good, to be a good person, for the days are evil. Hindi mo alam bukas kung mawawala ka na. Pagkatapos hindi ka nakapagsisi sa mga kasalanan mo, saan ang punta mo? Sa impyerno. Kaya mga DDS, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan. Diba? Magsisi na kayo. Baka mahuli ang lahat. Diba?
Alberto Veloria Jr. Umuusok na sa galit ang mga DDS. Ayaw nila sa salita ng Diyos. Lahat ng paulit-ulit na to. Maraming pong salamat guys, no? Maraming pong salamat at mamaya po muli ako ay magla-live, no? Ako po si Admin Rich, lagi pong nagsasabing fight fake news, expose the truth. Salamat din po, Kel. Bye-bye and God bless. God bless po. Yeah.